Isang pinagpalang araw po sa ating lahat at tayo po ngayon ay nasa ika-48 yugto na po ng ating prayer and fasting for the nation. At nagagalak po muli ako ang bilang makakasama nyo sa ating devotion po ngayong gabing ito. Pero bago po natin umpisahan ng lahat, tayo po muna ay manalangin. Ipikit po natin ang ating mga mata at patuloy tayong makipag-usap sa ating Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ibinigay niyo po sa bawat isa sa amin na kaming makapakinig, makapag-aral, Panginoon, ng iyong salita. Hayaan niyo po, Ama, na ang mga babanggitin ng labi kong ito'y naaayon sa iyo, Panginoon. Hayaan niyo rin po, Ama, na kumilos ang banal na Espiritu sa amin upang lalo namin itong maintindihan at magawa sa buhay namin ito. Lord, salamat po sa pagpapalang ibinibigay niyo po sa amin, sa pag-iingat at paggabay niyo po sa amin, sa pagpapagaling, Panginoon, sa di pag-iwan sa amin. We thank you, Father God, at sa gabing pong ito, patuloy po namin hinihingi sa banal mong pangalan na kami samahan niyo po upang lalo naming maunawaan ang nais mong iparating sa amin. Maraming salamat, Panginoon. Kayo na pong bahala sa amin. Pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Ayan, muli po, nasa ika-48 yugto na po tayo ng ating prayer and fasting for the nation. Ayan, malayo-layo na po ng ating napagsaluhan na devotion. At ngayon po, ang ating tema, ito po ay may nilalaman na back to basics. So, ang mga objectives po nito ay una, to be able to share about basic topics regarding of faith and practices. So, ang na-assign po sa amin is giving, biblical, ano ba nung mga sinasabi ng, o ano ang mga nakasulat sa Bible about giving. So, yun po yun. Next is to establish biblical principles regarding in giving. Nga po. And then to set an example which can be emulated. So, since kami po, ang nakatoka po sa amin, mga kasama ko po dito, ay biblical giving. Kumbaga, ano pong sinasabi ng Bible sa pagbibigay? Diba? Siyempre tayong mga Kristiyano, we believe na ang pagbibigay is an act of honoring God. Diba po? And sa tao, meron silang panuntunan sa giving. Also, in the Bible, we have that. Kung ano nga ba nung tungkol doon sa pagbibigay natin. Katulad nga ng mga nakaraang devotion, ang giving is an act nga po, kumbaga, pwede natin itong ma-perform in terms of money, in terms of things, times, and or our time and effort. So, ang napili ko pong verse dito na ating pag-aaralan po ngayon about sa giving, dahil nga po ang kailangan ay biblical nga po, ito po nung isang napili kong verse na ating pong ide-devotion ngayon o nung pag-aaralan po natin. So, what's this? Ito po ay nagmula sa Deuteronomy. Kung lahat po na nang nakikinig ay maki-open po tayo sa Bible po natin. Ito yung nagmula po sa Deuteronomy. Wait lang po, kinukuha ko lang po nung aking copy. Ito po ang pag-aaralan natin about sa giving. Yan. So, ito po ay English version. Kung may Tagalog po kayo, okay lang naman po. Sabay-sabay po natin itong basahin. Ito po yung mula sa Deuteronomy 15:10. Ayan. So, nasa Old Testament po yan. Pabuklat na lang po. Ito po ang nakasulat dito. Ito po ang pag-uusapan natin. Ito nung isang stand o nakasulat sa Bible na nagde-define sa giving. So, una po, ang nakasulat po dito, give generously to Him and do so without a grudging heart. Then, because of this, the Lord your God will bless you in all your work and everything you put your hand to. Ulitin ko po ang verse po. Mula po ito sa Deuteronomy 15:10, nakasulat po dito, give generously to Him and do so without a grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and everything you put your hand to.
'Di ba? Sobrang sa akin po, nung binabasa ko itong verse na napili ko po, about nga po sa giving, it reminds me for those situation o ng mga tao na kakasalamuha ko at nung mga sitwasyon na may pagkakataon din na ako mismo nung binibigyan. Ang gusto pala sa atin ng Panginoong Diyos, kapag tayo daw po ay nagbibigay, kung tayo ay nag-share ng meron tayo, ay hindi dapat nung masakit sa dibdib. Nung hindi nung parang galit ka ibigay, nung napipilitan ka. Kumbaga walang joy doon sa puso mo when you give that particular thing or particular amount of money, o anong time mo, o anong effort mo. Again, giving can made or can make it in terms of money, time, effort, and things. So kung ano man po nung ino-offer natin, ibigay daw po natin ito generously. Anong ibig sabihin nun? Nung talagang labas, bigay. Diba sabi nga nila, dapat ang Kristyano daw po ay hindi boksingero. Dapat tayo daw po ay karatista. Open hand po tayo kung magbibigay tayo. Nung hindi nung parang masama pa sa loob mo na inaabot o ibinibigay mo nung bagay na iyon doon sa tinutulungan mong tao. Malinaw pong binilin sa atin ng Biblia na kapag tayo po ay magbibigay, dapat maluwag po sa puso natin. Kasi parang insulto, kumbaga parang tawag dito, pag ikaw ay may feeling na ganun, na napipilitan ka lamang sa ginagawa mo, masama ng loob mo, may question ng utak mo, parang insulto siya doon sa taong pinagbibigyan mo. Why po? Paano ko po nasabi yun? Ibig sabihin po nun, hindi mo pinagkakatiwalaan yung tao or hindi ka nagkakaroon ng love and care doon sa tao na yun kasi you have the doubt na kailangan ko bang tulungan to? Dapat bang tulungan to? Deserve ba siyang tulungan? Dapat lagi po natin ilagay sa isip natin. May narinig po kasi akong preaching dati. Kung may lumapit ba sa akin, tawag ito, may nanghihingi ng tulong. Tapos, at the back of your mind, alam mo nung tao na ito ay mapagsamantala. Kumbaga, ano lang siya, kobra lang siya ng kobra. Humingi siya ng tulong, one time humingi siya ng tulong sa'yo, desperate na siya naman nanghingi ng tulong sa'yo. May nagsabi po sa amin na wag mo siyang patatalikurin ng empty-handed. Aside from praying for him or her, dapat may iniabot ka din. And wala ka na doon. Kung ano man nung gawin niya doon sa pera na yon na ibinigay mo, nung gamit na binigay mo na nga, wala na po tayo doon. Ang mahalaga, nakapagbigay po tayo ng tulong sa kanya. Yun ang pagkakasabi niya sa preaching, which is, parang, may times kasi, gaya nga na sinabi ko, may times na nangyari sa buhay ko na may humingi ng tulong sa akin at ako din nung nanghingi ng tulong. And then, may times din talaga na parang, deserve ba nitong taong tong tulungan nito? Ay, baka gagamitin nila sa ganito. Pero, sabi dito, kapag tayo nagbibigay ng tulong, generously, at hindi na nagka-grudge ng puso natin. Buong-buo, ibigay natin. And then, bahala sila kung paano nila gagamitin ito. Basta, tayo ay nakapag-abot ng tulong sa kanila. Kung gamitin man nila ito sa pangangailangan talaga nila, then good. Pag ito'y ginamit nila sa hindi maganda, alam naman natin na hindi magpo-prosper yun kasi nga, hindi nila ginamit sa maayos. And then, let us always lakipan natin ng pananalangin ng pagbibigay natin sa kanila. May nakikita po ako at napapanood po akong vlogs. Meron akong couple sila na Christian din sila. Pag may nanghihingi ng tulong sa kanila, ang ginagawa nila is pinapipray muna nila bago nila bigyan ng pera. Kahit nasa daan po sila, kasi vlogger sila. Kahit nasa daan sila, mag-aabot sila tapos sasabihin nila na Jesus loves you, mahal ka ng Panginoon. Nung unting sharing lang ba, na para alam ng tao na willing to help ka financially.
or doon sa mga bagay na kailangan niya. At the same thing, tinutulungan mo sila mapalapit sa Panginoon. So, yun ang unang pinapakita dito ng verse natin sa Deuteronomy 15:10, na kung tayo may magbibigay, dapat hindi po napipilitan. Nung di masakit sa puso na parang ayaw mo bitawan nung binibigay mo dun sa tao na yon. Kasi kapag ginawa daw po natin ito, ang Lord natin, nung Diyos natin na pinaglilingkuran, though naniniwala tayo na nung mga ginagawa natin mabuti sa kapwa natin o sa sarili natin o sa ibang tao, hindi yun makakapagligtas sa atin. Pero yun yung bunga. Dahil ang Diyos natin ay mapagbigay, ang Diyos natin ay mapagmahal, then binabalik lang natin ito. Sinushow lang natin kung gaano mabuti ang Panginoon sa buhay natin. Di ba po? So, sabi po dito, kapag ginawa natin yun ng buong buo sa puso natin, bukal sa puso natin na pagbibigay, ang Lord na nakakakita sa atin, i-bless din po tayo sa lahat ng ginagawa natin. Personally, nararanasan ko po yan ngayon. May ginagawa po ako na talaga naglalabas din po talaga ako ng pera. And then, napatuto ko na din to sa prayer meeting na the more na naglalabas ako, hindi hinahayaan ng Lord na ma-empty nung pocket ko, ma-empty nung mga pera ko sa pocket ko man or sa savings, hindi siya na-empty. And I thank God for that. Kasi pinapakita niya na kung ikaw ay naging mapagbigay, ano pa ang Diyos natin? Di ba po? Ano pa ang Diyos natin na kayang ibigay lahat-lahat ng maganda, lahat-lahat ng inaas ng puso mo, ng buhay mo, kayang ibigay ng Panginoon. So, itong mga moment na to, months na to, actually months ko na siyang pinapractice, grabing kumilos ang Lord sa buhay ko, hindi lang sa akin, kundi pati sa buong pamilya ko. And nagagalak ang puso ko, parang ayoko namang isipin, itatak sa utak ko na, edi magbibigay-bigay na lang ako para magbigay-bigay din ang Lord sa akin. Hindi po yun yung tinatatak ko, pero na-amaze lang ako kung paano kumilos ang Panginoon o kumikilos ang Panginoon kapag ikaw ay sumusunod sa kanyang mga nais. Sabi po dito, di ba? The Lord your God will bless you in all your work and everything you put your hand to. So, lahat po ng ginagawa natin, mapatrabaho man yan, mapamilya man yan, sa pag-aaral man yan, sa business man yan, kung marunong tayong mag-share ng blessings natin, kung marunong tayong tumulong sa kapwa natin ng hindi napipilitan, ang magbabalik po niyaan sa atin ay ang Panginoon. Diba? May mga nabasa rin po ako mga verses about sa giving na kapag nagbigay ang yung kanakamay, huwag mo hayaan na malaman ito ng kaluwang kamay mo. Anong ibig sabihin na? Nung malaki natin na, ay ako ganito, ganyan, ang dami kong naitulong dyan, ang dami kong naibigay dyan. Bagkus hayaan mo na ang pagtulong mo, it is between you and God at ang Lord ang magbabalik sa'yo. Diba? Parang may nabasa rin po ako na, sorry po, hindi po talaga ako matandain sa mga verses po. Pero, nung thought naman po, nakukuha ko naman po. Tawag dito, huwag nating hayaan na ma-redeem natin nung kabayaran doon sa ginawa nating mabuti dito sa mundo. Hayaan natin nung Lord nung magbalik sa atin. Diba? Hayaan natin nung Panginoon nung mag-bless sa atin, nung mag-grant sa atin ng reward. Diba mas masarap po yun? At saka mas malaki yun, mas bongga yun kung ang Panginoon natin ang magbabalik sa atin. Although hindi naman tayo after doon sa mga bagay na yun, pero mas masarap lang na gumawa ka ng ayos sa iyong kapwa. Kasi gumawa ka ng hindi okay, di ba po? So, itong verse na ito, pinapaalalahanin lang po ang bawat isa sa atin bilang tayo ay mga Krisyano. Dapat po, alisin na sa puso't isipan natin na kung tayo man po ay tutulong, malinaw na sinasabi na dapat po wala ni katiting man lang na parang nagda-doubt, na para bang nagsisisi, na para bang nagdadalawang isip ka, nagugulimahanan ka sa pagbibigay nito. Pag binigay mo, then go. Kung ayaw mo talaga, kung mayroon ka talagang doubt, kung tinatapak ng utak mo na ikaw ay maging selfish, then keep it.
'Di ba parang ano lang parang niloloko mo lang yung sarili mo na sinasabi mo na tutulong ka, mag-help ka, pero sa puso mo hindi naman pala. 'Di ba? Ano nga po ba ang tinitingnan sa atin ng Panginoon? Yung po bang amount na ibinigay natin? Yung the way po ba tayo magsalita? Hindi po, 'di ba? Ang tinitingnan po ng Panginoon sa atin ay ang puso natin. Kung genuine po na nakikita ng Panginoon ng pagbibigay natin, pagtulong natin sa kapwa natin, edi ang Lord na pinaglilingkuran natin, ipapakita niya kung gaano siya katapat, kung gaano siya, kaya nga siya tinawag na Jehovah Jireh, di ba? Provider, kung gaano siya magiging provider sa atin in times na kailangan natin o kailangan natin. And naniniwala po talaga ako na kapag nung golden rule natin sa Bible na nakasulat din. Sabi 'di ba po kasi sa ibang mga paniniwala, do not do to others. Sa atin naman po 'di ba, do to others kung ano yung gusto mong gawin sa iyo. Naniniwala po ako doon na one day kapag ikaw ay tumulong sa kapwa mo, one time na tumulong ka sa kapwa mo, babalik yan sa iyo. Totoo po yan, ilang beses ko na po yan naranasan na may times na kailangan niya ng tulong, tumulong ako. Ngayon nangangailangan ako ng tulong. Siya naman tumutulong sa akin. Balikan lang po yan. Kung hindi man po natin makuha pabalik doon sa tao na yon, there is someone na tutulong sa'yo. Andyan ang Diyos na magbibigay sa'yo. Ang Diyos na magpaprovide sa'yo. Marami pong times na ganyan na mga nakakilala ko dati. Even me, ngayon, ako personally po, nung mga taong tumulong sa akin, nung medyo nag-uumpisa pa lang ako, nung talagang hirap kami as in, talagang kung mahirap talaga kasi syempre, makategorize namin yung sarili namin, mahirap po talaga kasi nga, nag-skip kami ng pagkain. May times na talaga na hindi kumakain, gano'n, pumapasok na ako ng baon. So, makategorize ko talaga mahirap kami. At yung mga tao na yun na tumulong, nag-stand ng help. Ngayon, tinatanawan ko po yan ng, tawag dito ng utang na loob. Kumbaga, kung may kailangan sila, kapag sila naman nung nangangailangan ngayon, hindi ko nakakalimutan na sometimes in my life na tumulong sila sa akin. So, yun din nung dapat tayo, as we receive, kung mayroon man taong nagbigay sa atin at nakita naman natin yung good intention niya, nang walang panunumbat, hindi nagagalit, or kaya, tawag dito, bukal sa puso niya nung ginagawa niya. Then tayo din, aside from saying thank you, kapag may pagkakataon rin po tayong makapagbigay ng tulong din doon sa tao na yun, gawin po natin. So, yun lang po yung gusto kong i-share sa inyo about po sa giving. Ito po ay nakasulat sa Deuteronomy 15:10. Maging bukas palad po tayo, maging mapagbigay tayo ng walang pinangahawakang kahit anong negative thing. Kung magbibigay tayo, magbigay ng maluwag sa puso natin. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. At kapag nakita niya na ganun tayo, ibibless po tayo ng Lord, ibibless niya lahat ng ginagawa natin, saan man tayo dako ng mundo, ng bansa, saan man, ano man ang ginagawa natin, ang Lord ang magbabalik sa atin ito. Hindi man natin makuha nung reward doon sa ginawa natin dito sa mundong to, makakasigurado tayo na ang Lord, siya ang magbabalik nito na siksik, liglig, at umaapaw sa atin. So, nawa ang lahat po ay maging mapagbigay, maging matulungin sa lahat ng pwede nating gawin. Diba? Huwag natin ilimit ng sarili natin na, ay hanggang dito lang ako. Kung kaya naman po natin na i-offer sa kanila ng help na yon, gawin po natin. Kasi ang nakakakita naman po ng ginagawa natin ay ang ating Panginoong Diyos na buhay. So yun lamang po, tayo po ay manalangin, ipikit po natin ang ating mga mata at damhin natin at pasalamatan ng Panginoon. Lord, salamat po muli sa pagkakataong ito na kami po ay nakarinig ng iyong salita. Lord, salamat po sa pagpapaalala sa amin that when we help, Lord God, walang makitaan sa aming Panginoon na kami ay
may doubt, may grudge, Panginoon, sa puso namin, Panginoon. Lord, kung nakikita niyo man po ang puso namin, Panginoon, na merong ganon, may pinangahawakang bitterness, negative thought, Lord God, dalangin ko, Lord, na alisin niyo po ito upang malaya kaming makapagbigay, Panginoon. Makapagbigay ng tulong, financial, physical, time, effort, Lord God. Kung ano man po nung may offer namin, Lord. Lord, salamat po sa biyayang ibinibigay niyo sa amin. By this, Lord God, kami po ay nakakapagpala rin po ng ibang mga tao. Lord, lagi ko pong dinadalangin sa iyo in my everyday life. Lagi ko pong sinasabi, bless me, O God, so that we can bless you the most. Kasi Lord, kapag kami ay pinahintulutan mong makapagtrabaho, pinahintulutan mo, Panginoon, gaya ng ginagawa ngayon, Panginoon, pinahintulutan mo kami, Panginoon, na makagawa, makatrabaho, Panginoon, ay pinahintulutan mo rin kami makagawa, Panginoon, ng miracle, ng blessings, Panginoon, towards those people na nangangailangan. Kaya salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, na kami po ay binibigyan niyo pa rin ng hininga, ng lakas, Panginoon, ng provision, Lord God. Hindi namin ito kaya, Lord, ng kami lang. Wala kami may pagmamayabang sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng ito ay galing sa iyo. Even the tiniest thing na meron kami, Panginoon, ay galing sa iyo. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat-lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Dalangin ko po na maging daluyan kami ng pagpapala, Panginoon. Hindi lamang po sa salita, kundi sa gawa, Panginoon, sa mga kapatiran namin at sa lahat ng nangangailangan ng tulong namin, Panginoon. Use as a vessel, O Lord God. We thank you, Father. We bless your name. Lord, ngayon din, Ama, dinideklara namin ang tagumpay mo sa aming buhay, Panginoon. Dinideklara namin ang iyong kagalingan na ino-offer sa amin, binibigay sa amin ang pagpapala, Panginoon, at pag-iingat at paggabay sa amin, Lord God, ay patuloy namin inaangkin sa tanging pangalan mo, Jesus. Amen.